Ating umuwi na siguro yun. Amen. Amen. Uli, napakaganda ng panahon na ibinigay sa ating lahat. Amen. Pinagpala ba tayo mga kapatid? Amen. Lagi tayong pinagpapala ng Diyos. Kahit tayo man ay may mga pagkukulang, may pagkakamali, Walang masakulang. Lagi nagtuturo. naroon yung ating mga kahinaan, pero kay buti-buti ang Amang Yahweh. Amen? Palakpakan natin si Amang Yahweh. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Maraming palakpak. Maraming palakpak. Hallelujah. Praise Yahweh. Hallelujah. Na Hallelujah. Tayo po ay, sabi nga, huwag tayo mangginawa. Sabi ni Mami. Amen. Ay, yung mga magkakapatid, ang ating ina na maliban sa Diyos na nagpapaalala sa mga mensahe, ang inala ng community ay nagpaalala rin sa hapong ito. Sa bawat kanyang mga nasasakupan ng mga anak niya, na narito, kabilang sa mga pinagarian ng Diyos. Dahil, siyempre, bilang nanay, andoon yung pagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Huwag daw tayo po manghinawa ang bawat isa na maglingkod, manatili, laging hanapin ang gawain ng ating Panginoon. Dahil sa gawain o sa piging na itinatagda ni Amang Yahweh, sa bawat tahanan ay naroon siya. Diba? Tayo ay kahit na ilang taon na rin, kahit papaano, nakapagdaan na rin ng dekada tayo, pagamat marami pa tayong dapat matutunan. Pero sabi nga ng aling Panginoon siya ang lahat. At ipagkatiwala natin ang lahat ng yan sa Kanya. Basta tayo ay mag-alab lagi yung pag-aaral niya sa atin at pag-ibig natin sa Kanya at sa isa't isa. Amen? Malakas na palakpak sa atin. Maraming katuruan ng ating Panginoon na Kanyang iniwan sa atin na tayong lahat ang magpapatuloy pagsumikapan, ganapin at sundin ito. Dahil ito yung mga mahalagang utos. Mga mahalagang ipinag-uutos ni Amang Yahweh sa bawat mga pinili at piliran niya. Na tayo ay mayroon tayong gagampanan tungkulin. May gaganapin tayo sa ating buhay. Dahil ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, sa ating angkan, at sa kapitbahayan natin, sa komunidad, sa community. Dahil kasama po yan sa ating paglilingkod sa kapwa. Lahat dapat mapaglingkod natin. At maipakita natin na tayo man ay naitanim sa matabang lupa. Amen? Pagsumikapan natin na yung naitanim tayo ng ating Amang nasa langit sa matabang lupa, buti na lang kahit papaano tumubo. Dahil napangangalagaan ng community, di ba po guys? Andyan ang mga kapatiran ng ating punong lingkod. Patuloy na sinasanay tayo. Hindi lamang si Lord, si Amang Yahweh, nagsasanay sa atin. Ang ating tagapagpastol na ipinadala ni Amang Yahweh sa komunidad na ito. Na ito yung dapat sundin, pagsumikapan natin na maganap ito. Dahil may pananagutan tayo sa ating kapwa higit sa Diyos. Para tayo sa pagsunod natin yan na may kalakip na pag-ibig, may kagalakan, may kababaan ng kalooban, hindi tayo nagre-reklamo, kahit tayo kung may oras ng seminar, busy, kahit tayo ay mga abala sa tahanan, nagmamadali tayong makarating doon sa pagtitipon. Dahil tutulungan natin yung ating mga kapatid sa mga gagampanan, sa mga gaganapin natin ang mga pagwawalis, pag-aayos sa mga upuan, bilang pag-aayos sa mga altar, sa mga kandila. Marami po na nararapat
tulungan natin yung ating mga Makinig ka dyan kapatid sa sa sinasabi. pag-aayos ng mga bagay-bagay. Hindi lamang mga pagkain, hindi lamang yung program, yung tungkulin mo bilang isang lingkod ng Diyos. Dahil mahirap na kung tayo ay hindi makatulong. Minsan naman, may dumarating na pagkakataon na pagsubok sa ating buhay. Pero hindi naman palagi yun, di ba po ba? Na pahintulutan ng Diyos. Hindi naman niya ibinibigay po ito sa atin. Para salamat. tayong lahat ay maraming matutunang bagay-bagay. At lagi nating mapapakinggan ang iba't ibang katuruan niya, aral, para tayo man ay maging isang matatag na laging pinaghahandaan ng Diyos. Puno ng pag-ibig dahil dito tayo pupunuin ng ating Panginoon. Ng mabubuting bagay na ito rin ang ating ibabahagi sa ating kapwa. Dahil sabi nga, bakit ano ba ang kailangan para ay tayo ay mamunga, lumago? Number one, yung community, yung sakramento. Ala, yun. Diba? O, yun. Kailangan yun ng mga bagay na yun. Dahil kung wala tayo ng mga bagay na yun, yung ating prayer, daily prayer life, yung ating time, maglalaan tayo ng oras at panahon. Kahit na busy tayo sa umaga, nadi-divide na natin, natuto tayo, nagpanuto tayo, nahamahati-hati natin yung oras at panahon para may mailalaan tayo para sa Kanya. Dahil ito, yung isa sa tungkulin natin, kung bakit tayo tinawag, tinipon, para tayo ay magtutulungan. Hindi lang isa ang mahihirapan sa gawain. Lahat tayo ay sama-sama magtutulungan, magmamalasakitan, magtutunawaan, magagalangan, magre-respetuhan. Kung ano man ang pagkukulang ng isa, mapupunuan ng isa. Dahil hindi naman lahat alam natin yung isang tungkulin na yan. Bagamat tayo ay may kanya-kanyang tungkulin. Kung ano ang pagkukulang ko, pupunuan ni Sister Nel, pupunuan ni Ate Nel. Ano ang kahinaan ko? Dahil dito tayo palalakasin din ng Diyos sa ating mga kahinaan. Dahil matututunan natin yan. Ay, ito pala ang kulang ko. Ito pala ang... Dahil kung hindi tayo magkamali, magkulang, hindi natin maiisip yun, di ba po? Kasi nga, sinasanay tayo. Sa pagsasanay ng Diyos sa atin, marami tayong matutunan. At unti-unti, hanggang sa tayo ay maging bihasa na sa paggawa o paggampan ng mga bagay na iba. Amen? Para sa pagtok, di ba? Dahil tayong sinasanay na mangyari. Paulit-ulit na pagpapraktiko man yan, okay na, huwag natin pang ginawa. Panabikan natin yun, di ba po? At, kasi masaya. Ito pa pala ang karagdagang K-verse na hindi ko pa babanggit sa aking ipapanayam. O di ba? Kadami na kahit man araw-araw tayo nasa prayer meeting, kung hindi natin na isa sa puso yun, at napagsusumikapan na isa pamuhay, bali walang kabuluhan yung pagdalo natin. Kasi yung pagdalo pala natin iyon, doon tayo sinisimulan cultivate ng ating Panginoon. Doon tayo sinisimulan lagyan ng mga pataba o kabuno. Dahil yung karunungan, lahat yun. Hindi lamang karunungan, yung pagsasanay, yung kaayusan, lahat po yun. Kaya nga sabi ko noon, ay, ganun pala, hindi lang pala tayo kakanta, aawit, magpuri, magbigay ng papuri, sasayaw, na para kalugdan tayo o matuwa ang Diyos sa atin. Lahat pala ito, dapat ibigay natin sa Kanya yung pinakalagayas. Dahil siya ang Diyos na pinagmulan kung anong mayroon tayo sa ating buhay. Amen? Malakas na palakpak. Kaya, kung tayo man ay kulang pa sa mga bagay
Hindi lamang katalinuhan. Minsan, hindi tayo nakakapag-observe, nakakapag-masid. Para bang minsan, na sobrang excited mo na ano ka yung nakakaligtaan natin yung mga bagay na intiman mo. Pero pinapaalala ng Holy Spirit. Dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, andoon yung pagkurek sa atin, yung pagpapaalala, pagtatagubilin, mga babala. Di ba po, brother? Kaya sabi ko, talagang wala ka ng hahanapin ng mga bagay na talagang ipinuhos niya lahat sa ating pamilya. Na kahit man nakakaranas tayo ng mga pag-uusig sa ating paglilingkod, sa ating paglilingkod, hindi lamang sa ating mga angkan sa ating pamilya. Nauna natin naranasan yung mga pag-uusig niya sa ating kapwa, sa labas ng ating tahanan, sa community. Pero ito pala ang isa sa magpapatibay at magpapatatag ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. At lalo tayong mag-aalab, maiilap ng gusto kay Lord. Dahil parang isang hamon ito sa atin ng Diyos para ganapin mo ang mga bagay. Nagiging inspirasyon. Ako, ewan ko po, kasi sa akin kahit noon, nagkatrabaho ako. Kapag ako, parang hindi naman eksaktong bully ang tawag doon. Parang ikaw ay nagkakaroon, hindi naman competition, di ba po, Brad? Parang nai-inspire ako lalo doon sa kakulangan na yun. Dahil, syempre, gusto ko rin saliksikin at hanapin yung kakulangan kong yun sa pamamagitan ng paghingi ng gabay sa akin. Para sa akin. Naranasan ko yun. Kahit dito, na gagamitin pala siya ng Diyos. Kasi, lalo akong tumutunan. Para matutunan ko ang mga bagay-bagay. Na ito pala yun. Huwag ka panghinaan. Dahil kung panghinaan ka, ganito yun. O, di ba po? Kaya sabi ko, pala. Kasi, di ba, kaya nga, maging observer tayo, katapos ng observer, practical na, kaya, yung proseso niya ganito, na maraming step tayo bago tayo makarating doon sa ating maging bihasa bilang worker kay Amang God. Amen! Malakas na pala. Hindi naman dito kasi paligsahan ang karunungan na ating hinahanap. Walang paligsahan dito at walang kompetisyon. Kaya nga lang, mai-inspire ka. Kung ikaw ay nagkamali, sasabi nga, kung tayo man ay nadadapa, kailangan matuto tayo na bumangon. At sa pagkakamali natin yun, doon tayo mas matututo ng maraming bagay. Amen? Malakas na palakpak. Kaya nga kung tayo man ay nahasik bilang opo, papunta po sa perfection, di ba po, brother? Kasi katulad nito, tayo ay nagsusumikap makatahak sa landas ng kabanalan. Pero darating pala ang oras na hindi lamang tayo magsusumikap tumahak doon. Darating na, naroon na tayo sa magiging banal. Dahil yung tutularan natin, yung ginawa na natin. Narurok na tayo sa kabanalan. Opo. At magiging nandoon na tayo. Banal. Opo. Oo. Kasi, Aba yung kabanalan. sa ibang kabanalan. Doon na tayo sa magiging Kasi banal. yung kabanalan natin, Ang kabanalan. yun eh, next time. Opo. May expiration. O, kaya may hangganan, di ba po? Parang lisensya. Dahil yun ay may panahon, di ba po? Panapanahon at pagkapanahon. Oo. Yung pati kabanalan, ayun, panapanahon. Opo. Banal ka ngayon, mamaya hindi na. Pero dapat, yung ating pag-ibig lagi dapat mag-aalab yun. Kasi yun ay isa, malaking tulong yun sa ating buhay pag-ibig.
Hindi man ako tulong. Ano po, yun po talaga ang dapat sumaatin lagi. Amen. Hindi lang sa tulong, hindi. Yun talaga ang pundasyon. Yun po ang magiging pundasyon natin bilang manggagawa. Ang pag-ibig na yun. Opo. Kasi Kasi yun wala ay, kang magagawa, wala kang pag-ibig. kasi yun ang itinanim na butil ng Lahat ng pag-ibig gagawin mo, ng Diyos. nandito. Walang kabuluhan. Kasi walang kalakip na pag-ibig. Para ka lang sumunod na wala lang. Ano po? Diba? Masabi lang na nagawa mo lang, nagampanan mo lang. Kasi sinunod mo lamang na walang kalakip na pag-ibig at kagalakan. Na dapat sumusunod tayo na puno tayo ng kagalakan, ng mabuting hangarin para yung mabubuting bagay na yan ay maibahagi din natin sa ating kapwa. Na ito yung mga butil na naihasik sa dawagan na kung minsan talagang naaagaw yun at nahahadlangan dahil kung hindi na yung dawagan yun mismo ang nakakapagpigil doon, di ba po, para lumago. Yung mga gawa, yun yung mga ambisyon. Ambisyon sa buhay. Marami kang ambisyon. Marami kang Marami kang hangarin. gustong gawin. Oo, gawin. Eh, hindi mo pa man kaya. Hindi mo pa maabot. Lalo kung nag-aapura ka siguro, di ba po? Wala ka talaga. Dapat, hindi. Dapat ang paglilingkod ay hindi Dapat ang pangarap natin ay yung maayon sa kalooban. sa kalooban ng Diyos sa takdang Sa panahon. takdang panahon na kanyang ibibigay. Iba kasi tutong yumaman ka agad. So, ang gagawin ay Instant. gagawa ng illegal. Opo. Kaya nga po, hanggang sa doon ay napapahamak tayo. Naliligaw, nalilihis ng landas. Natatahakin, di ba po? At doon naman sa mga, yung sa batuhan na binhi na naihasit, eh, mahina ang kapit. Bagamat tinanggap ng may kagalakan yung mabuting balita, dahil nakinig din siya di ba po? Pero, ay hindi pa ganun ka tatag yung kanyang pananampalataya. Hindi pa masyadong lubos na pinatibay ng Diyos. Di ba po, Brad? Tama po ba ako? Na yung kapit, mahina pa naitanim niya sa buhangin. Sa batuhan yan. Oo. Hindi pa lumago. Wala pang paglago. Walang ugat. Opo, bago lang Walang ugat. Yung mahina pa yung kapit ng ugat ko Mahina pa yung kapit kay Lord. Yung kanya pananampalataya, pag-iwang-iwang pa. Na, yun ang nagiging problema natin bilang tinawag at pinilit na natin. Dapat mapaglabanan natin ang lahat ng ito. At yung salita ng Diyos, dapat maitanim ng malalim. Kaya nga paulit-ulit na pinakikinggan natin para maitanim ng malalim sa ating puso. Kasi kapag mababaw lang ang pagtatanim, hindi tayo sigurado. Di ba po, Brad? Walang kasiguraduhan. Pag uminit, mamamatay yung mga Tapos wala pang dilig, wala pang pangangalaga, wala na. Mangunguluntoy, matutuyo. Mababaw ang pagkakatanim. Mamamatay. Kasi matutuyo yun pag sumikat na yung matinding araw. Matutuyo yun. Wala. Sayang yung binhi. At yung isa pa, yung isang binhi. Yung sa daanan, ay kung naapak-apakan, nadurog na. Ano ka ng manok? O kaya napuka ng ibon, ng manok, ay maraming mga manok, baby, nagumagala-gala. Mga ibon, wala, nadala. Natuka yun Eh kung saan man yun mailaglag ng ibon, di ba po? Wala, sayang. Hindi binigyan ng pagpapahalaga. Ano po? Naagaw. Hanggang nga po yung pananampalataya.
Kasi, Madaig yung pananay. opo, nadaig. Kung baga, nagkaroon ng mga problema, alalahanin sa buhay. Okay. Tingnan mo. Ang puno ka kami yan. Naado ang talaga. Kasi mahina pa rin siya. Gusto mo raw yan. Kaya, Ampunin mo na lang. yun ang dapat talaga Hindi na yan, anak niya. alam natin yung mga Anak pinili niya. kung saan tayo. Yung parang sa ganun, mapahalagahan natin, maingatan natin yung mga pinili at mapangalagaan na sa paghingi natin ng awat habang sa Diyos, siguro ko naman, hindi tayo mabibigay. Lagi tayo nasa prayer meeting na nandoon yung mga elders na magpagabay tayo, ating pumulito. Pero kung solo pa lang na, kala mo, kaya mo na ang lahat, ay mahirap eh. Hindi natin mapagkakalimpayan dahil hindi ganun kadali ang maging isang lingkod ng Diyos. Amen? Lakas na palakpak sa atin. Praise Yahweh! Praise! Kaya nawa, yung mga bagay na inihahasik sa Ano atin. na yung mga baby? Yung mga alagaing tupa, alagaing halaman. Kung ano kailangan sila, ano ba? Alagaan, Okay. pagpababayaan. Kasi kung hindi mo aalagaan yan, mabubuhay ba yung tanggol? Kaya nga po yung Oh. bagong graduate, O ikaw yung kailangan, tanggol, sige, mabubuhay ka ba? ay Ikaw hindi lang po makiya. siyempre. Pag hindi Kailangan mo ng pinabayaan niya. nanay, kailangan mo ng tatay, o Kompleto. kailangan mo ng gata, kailangan mo ng pagkain. Kompletong pangangalaga na may kalakip na pagmamahal. Kasi baby ka pa eh. Gaya ni Angel, baby. Baby Christian pa. Baby Angel. Kailangan laging Malaki lang tignan si Angel. Susubaybayan. Pero si Angel ay baby. baby pa. Baby Christian. No, napakalaki ng pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. So hindi niya yan basta-basta matututunan ng siya lang mag-isa. Opo. Kasi hindi mo kaya na mag-isa. Baka hindi pa siya nakaharap sa mga demonyo. Eh si Meli nga, kapri eh. Yan no? Kapre. Tsaka Ipaglaba tikbalan. na Oo. sila. Eh, Eh, si sa likod Angel, lang. hiningitan lang yung Sa likod lang kapri. naman ako niya. Sa likod. Kaya- Nakikita ko lang. Dapat bigyan tayo ng kapatagan paggabay ng ating mga elders, ng ating punong lingkod. Kasi kailangan natin yung gabay. No, yung kasi mga Ay, pagbabay na astek! binibigay ko. Ah! Yan ay turo ng Magalit ako. simbahan. Hindi naman Meme. aral ko yan eh. Kasi Na natutunan. itiniteacher ko lang sa inyo. Sinishare nyo yung wisdom na natutunan nyo rin o nakuha nyo sa inyong pagseseminar. Binigay yan ng Panginoon. Eh, tinuturo Dahil natin. ibinibigay yan ng Diyos sa bawat kanyang Paano mo pinag-iwan. lalabanan ng demonyo? Oh, sige. Pag-ibig lang. Labanan mo nga yung demonyo. Hindi ganun kadali. Oh. Tatangling tayo dyan. Pagkakulang ka. Kaya kailangan magpagabay lagi. Pag tayo ay mga baby Christian pa, kailangan natin ang pangangalaga ng ating punong lingkod, ng ating mga elders. Yung pagpagabay Eh, ay... nagbibigay ng sakit yan. Oo. Ang matatamang espiritu, meron silang kapangyarihan Mayroon. na magbigay ng karamdaman. Oh, paano gagawin mo kung yung sakit ay bigay ng masamang espiritu? Pray. Hindi naman niya Ano kaya. gagawin mo? Kaya ng Diyos. Para malabanan mo yung sakit na bigay ng masamang espiritu, ang unang-una mong gagawin ay ipanalangin mo yung kinakain mo. Opo. Pati iniinom. Pati yung gamot. Lahat. Ipapanalangin mo yung itasaksak sa katawan ng batang yan. Ipagdarasal mo yan. Lahat yun. Para maging Ililayhan sa divine medicine. medicine o divine o karagdagan medisina ng ating pangangalaga. Hindi tatalab yan pag ano. Pag hindi na pray, ako lahat ng Paggawa ng masamang espiritu. kahit sa laboratory, Lord. Diba? Kasi
andyan yung kapangyarihan ng Diyos. Siya ang mas Eh, makapangyarihan. nakapila ako dito sa isang manggagamot. Dito sa Malinta, Kasi nagpupunta kami doon, pinagagamot ko yung tatay ko. Meron doon, biniyak yung ulo. Kasi nakataan yung x-ray niya na meron diyang bukol sa ulo. Di biniyak yung ulo. Nung mapiyak yung ulo, wala yung bukol. Paano yan? O hindi binalik uli ng doktor. Hindi siya, Ano nangyari yun? hindi siya Doon nagpasaya. sa x-ray, may bukol. Nung tanggalin nung buksan walang bukol. Dapat nagpasaya. Ano tatanggalin mo? Basta basta. Yung nasa x-ray, may bukol. Oh, ba't nawala? Gawa ng masamang spirit. May mga sakit na gawa ng masamang. Kasi hindi naman yung nadadala sa doktor, hindi naman nakikita sa mga Ito naman machine yung gamutan ng doktor kasi hindi doktor, pang physical na sa sakit. physical. Eh merong spiritual na sakit. Na sakit. Oh. Kaya hindi yan. Kaya pag-aaralan ni Angel, titida ni Angel, ano ba yung sakit ng anak ko? Spiritual ba o physical? Ano po yun? Kaya kung combination, hindi combination din ang gamutan, dali mo sa doktor. At ipanalangin yung bata. Oh, di pa ata nabibinyagan. Oh, dapat, pag hindi pa nabibinyagan, paliguan natin, buhos natin ng tubig. Pabuhusan mo na. Buhos tubig. Kasi kailangan protection yan eh, di ba? Opo, protection niya yun eh. Sa probinsya eh. Wala ka palang binyagan. Kailan? Ikaw, buhusan mo na kung gusto mo. Oh. O kaya, si Lola Carmen, pwede naman yun eh. Kasi yung bata, may karamdaman. Yun ang ibig kong sabihin. Kung sa ospital na, natin ganun ng pwede. tayo. Kailangan natin ng turo ng ating mga elders. Ganon din kahit sa hospital, brother. Kahit saan ka pumunta, ganun. Binububuyo. Siya ang kuminoon ng mayo. Kung lola, pwede nakatulad niya. Buti pa si Austin binyagan na eh. Kasi malaking tulong yun sa bata. Malaking tulong yun eh. Naka-protection yun. Eh lalo na yun, talagang yung nanay eh, makapangyarihan. Siyempre, yung batang yun, makapangyarihan din yun. Ayun, ito si ano. Nabiyak ko na yan. Ano, ito na yun, makapangyarihan yun. Dito, marami tayong di ba tututunan na katuruan na nagmumula sa kanila o sa yung kalita. And kaya, wag natin panghinawaan na hangarin na makamit natin yan sa ating buhay kasi maitutulong din natin yan sa ating mga kapwa sa community na may mga nangangailangan. O, di ba? Bago dalhin sa ospital, pray over mo na. Walang masama, wala naman mawawala eh. Masama ba ang i-pray over? Ako, ganun ako eh. Kaya, ganun. Dapat ganun tayong lahat. Opo, dapat ganun. Ang matutunan natin lahat yun at hangarin sa ating buhay. Para hindi tayo mawawaw mali. Hindi tayo maiisahan ng ating kalaban. Kasi andyan lang yan. Isang million yun, yung pagkakabiyak na yun sa ulo, isang million. Diba? Hindi. Pero ngayon magkasakit. Bawal magkasakit. Susulalyak mo kayo. Kaya kung kaya kayong lahat na tinawag ng Diyos, ay huwag ninyong isang tabi ang mga ipinagkatiwala niya ng mga kaloob ng kapangyarihan sa bawat isa sa inyo. Dahil lalo na sa mga panahon ito, maraming mga kapwa ninyo na nangailangan ng inyong paggabay, ang inyong pananalangin, ang inyong tulong upang maunawaan nila
kung ano ang katuruan ng simba at kung ano man ang iba't ibang sakit na mararanasan nila sa kanilang mga buhay. Ganun din ang kanilang mga araw-araw na pamumuhay. Sila rin ay magagabayan sa pamamagitan ng pagpapahayag ninyo, pagpapalaganap ng mabuting balita. Higit doon sa itinakakot ng Diyos sa mga tahanan na naroon ang lakas sa palakpak sa atin. Tayo ay hahayo, bitbit natin yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapay, pagalakan. At kung may prayer meeting, hindi man gawa tayo ang magiging sakit. At sikapin natin na walang paguluhan. Di ba po ba? Yung isang prayer meeting, kailangan masaya at alive ang isang prayer meeting. Hindi doon pinag-uusapan ang mga personal na problema. Di ba po ba? Ang topic natin lamang sa araw na yun, dapat pagsaluhan natin sa mga oras ng prayer meeting. Hindi kung anong mga pagmamarites sa kapwa. Yun po ay iwasan ng bawat isa sa atin. Dahil hindi magiging maganda pakinggan at tingnan kung dumating sa pagkakataon na sa isang prayer meeting ay mayroong kaguluhan. Ano po, sikapin po natin na tayo ay bitbit natin yung kapayapaan at pag-ibig ng Diyos, yung kagalakan. Na ito yung mabubuting bagay na sumaating buhay na pinagsusumikapan natin maipahagi din sa Kanya. Huwag tayo manghinawa, magbahagi ng kabutihan para nang sa ganun mapapurihan ang ating Panginoon at sa Yahweh. Amen? Sa mga bagay na iyon, pwede siguro pagkatapos ng prayer. Kung hindi naman, sa mga elders, ikukonsulta yung problema kung ano man. Dahil mahirap, ano po, na magkaroon ng hindi maganda. Kasi, hindi lang feedback sa community, nakakahiya kay Lord. Na tayo ay kanyang inaaralan, araw-araw tayo dumadaan sa prayer meeting. Pero, yun ang magiging sitwasyon na tayo ay magkakaroon ng problema sa araw, sa oras ng prayer meeting. Ano po? Kaya, para nang sa ganon, yung mga bago nating graduate ay hindi sila walan ng hangarin na dumalo lagi sa bawang pag-iiko na pinakaganda. Huwag maghinawa. Huwag manghinawa lagi na pagsumikapan natin na maging okay lagi. Hingin natin kay Lord na maging okay lagi. Ang paggabay tayo. Kasi, ayan, dyan naman mga elders natin. Kung may mga alalahanin, anumang problema ng isang member, pwede naman pag-usapan after ng prayer. Hindi sa oras mismo. Na doon nagpapagod. Nagmamaritusan, nagkakalaktak, ano ba yun? Nag-discuss. Diskusyonan. Kasi, opo, nag-discuss. Andiyan pala si Brad. Nag-diskusyonan. Kala ko na kasi. Oh, kasi mahirap. Walang parang magiging walang bisa, walang grasya na magpapabanal. Sino ba Tayo nagdidiskusyon? makakaya. Siyempre, masama Hindi, naman ibig yun. sabihin, paalala yun kasi nasa pa ko yun eh. Ayoko matapong gano'n, di ba pang Brad? Oh, nabanggit ko lang. Yung particular na Pag-diskusyon sa katulad nito.
Tinatanggap natin kapag tayo Kikipag-debate na sa mga away. Diba sa ang pwede nyo sa sakto? Dapat kung yung ano gawain na ganun kasi Ngayon, yung sa gawain na pinapaalala nyo sa akin. Ano po? Matanggap tayo ng grasyang Opo. sakramental. Oo. Kasi wala tayong matatanggap kung magulo ang prayer meeting. Di ba po, Bran? Kaya hindi manunugod ang Diyos sa kagulo. Oo. Hindi matutuwa si Amang Yahweh. Oras ng prayer meeting. Oo. Di ba po? Kaya sikapin natin na maging opo, nang may kaayusan. Kaya ikalalago ng iglesia. Eh kung nababanto, hindi Eh, wala lumalago. na. Mali. Mali yung layunin nyo ng prayer meeting. Dapat sa prayer meeting, diyan kayo lumalago. Kaya nga may prayer meeting kasi dito tayo makakapulot. Diyan kayo gagaling. Bakit May dito tayo diba? palalaguin? Dito kayo gagaling, dito kayo palalaguin, dito kayo patataganain. Sa gawain ng Sa Diyos. gawain niya. Gawain niya ni Ama. Ano karapatan mong sirain mo yung gawain ng Diyos? Sinahin niya. Meron ka bang karapatan sirain mo yung gawa? Buti kung gawain lang ng tao yan eh. Eh, kay Amang Yahweh na Eh, ang problema kay Ama na yan eh. siya na Ang nga gawain namamahal ito sa atin. na ating ginagawa ay kinuha na ni Amang Yahweh. Amen. Gawain na yan ni Amang Yahweh. Nabanggit ko lang po yun, hindi naman sa kung ano ba. Opo. Pero, naalala ko yung toko kasi doon yun sa toko. Yan ako. Pinaalala siguro sa akin ng Holy Spirit na ganun. Kaya hindi ko rin, kanina inisip yan, mabanggit. Pero talagang ang Holy Spirit ay, opo. Kaya marami tayong itinutuwid ang Diyos sa atin. Kaya hindi ganun kadali ang mag-isang input ang ating isa pa natin. Siguro ang pamantayan gumawa lang tayo ng mabuti. At kung tayo gumawa, Nang ano masarap mo, paano yung ganun sila. iwasan. Iwanan ninyo. Kayong lahat ay pinag-isa ng Diyos ng kanyang pagtingin. Pinigpes kayo sa isa't isa. Kaya hanggang nawa sa walang hanggang, ipadama ninyo at ipakita ninyo sa inyong mga kapatid, sa inyong kapwa-tao, higit sa Diyos, upang kayo ay kanilan bilang kanyang hinihin at tinawag. At ganapin ninyo ng buong katapatan, buong kagalakan, buong pag-ibig, ang lahat ng mga kapangyarihan na kanyang pinagkatiwala at kung ano pa man ang mga pupuli ninyo sa kawang ito na kanyang binahaman. Amen! Malakas ang palakpakan. Kasi nga, kung tayo ay isang binhi na nahasik sa matabang lupa, kailangan may paglago. Kasi gusto na ni Amang Yahweh, mamunga tayo. Yun ang pangarap ni Amang Yahweh, di ba po, brother? Sa bawat nilikha niyang tao. Hindi lang sa community natin, sa lahat. Kasi kapag nagkaganyan, nag-iibigan na, naggagalangan, Parang nag-uunawaan. mago. Tingnan mo lang yung puso mo. O yun nga po. Tingnan mo yung puso mo kung bago. I-examinin mo siyempre, Kung madamo. brother, di ba? Oo, Sarili tingnan mo lang kasi ang ikalalago Laging mo tatanong mo. ay naroroon sa yung puso. Lumalago tayo kung ano ang laman ng ating puso. Opo, yun ang ibig sabihin. Opo, yun ang ating ebanghelyo. Tingnan mo, yung bang puso mo, mabato. Kasi kaya nga tatanungin mo rin siyempre, brother, sarili mo, di ba? Yes. Oh. Manangalabin ka. Oh. Ang tawag dyan, pag-uusisa ng Opo. konsensya. Pag-i-examine. Kasi may konsensya na tayo. Wala pa, di ba? Opo. Ngayon, tayo ay may mga konsensya na kunting pagkakamali nga lang natin, hiyang-hiyang ka na. Sorry ka not sorry. Dati, wala tayong pakialam. Di ba po? Napuhunan ka ang nasan ko. Kaya, kahit papaano, andun na yung paglago.
na itinanim ng Diyos. Ako'y binigay niya. Ngayon, kung nakita mo, babato pala yung puso mo. Bilhin mo yung Minsan ako gari mo. yung madam mo. Umabat. Bilhin mo yung mga madam mo. Hindi mo. Na ako rin mismo. Ikaw kasi maglilinis. Opo. Ako mismo naranasan ko yan. Minsan, O kaya, patanggal mo ito, Panginoon. sabi ko, Lord, sorry na. Kasi naisahan na naman ako ng kalaban. Nakapagsa na naman ako. Ba't kaya? Kasi bilang tao nga, di ba ko, Brad? Talagang andoon pa yung ating kahinaan. Na talagang minsan malingat lang tayo. Sabi nga, gahigla lang ng buhok. Talagang tayo ay mapapasama kung tayo ay matutokso. Dahil wala pa namang banal sa atin. Diba ka? Wala pang perfecto. Pero tayo ang mahalaga na nakukonsensya na tayo at nahihiya na tayo. Humihingi na tayo ng kapatawaran. At minsan magtataka ka. Tanungin mo pa nga si Lord, Lord, bakit pala nagawa ito? Di ba po? Kaya sabi ko nga, ang buti mo talaga, Manyaw. Dahil nandyan ka lagi, pinapaalalahanan mo. Hindi pala question na. Ako, na nandyan lang ang tukso anak ng pagkakasala. Kaya huwag kang maniwala. Kahit puno ka minsan ng pananalangin, minsan sa sobrang excited ka. Ako, naranasan ko po yun. Sabi ko, sa sobrang katuwaan, nawawala na sa isip ko na kaya pag ano sabi ko, stop ko, sorry ano na, nagsalita na ako, bakit nagawa ko? Di ba? Tayo lang natin sa sobra na parang nag-overflow yung ano. Ganun ba yung brado? Isang ganun eh. Naranasan ko lang eh. Yung kasi tayong lahat ay dumadaan tayo sa paghubog ng Diyos. Tayo, hindi pa naman ay mapanubok. No? Tayo ay sinusubok ng Diyos sa ating pananampalataya. Talaga naranasan ko. Ganun po yun. Kaya, Sinusubok tayo sa ating katapatan. Paano tayo naging. Alam mo, yung tiwala, no? Yun ang pinakamahirap ng pagsubok. No? Yung pagtitiwala mo sa iyong ang Diyos, marami siyang tiwala. Marami siyang pagtitiwala na ibinibigay sa atin. At hindi yung ganun kadali para sa atin. totoo yung brand. Kasi minsan, sabi ko may bibigyan ako. Sabi ko siguro ko kaya ako magkasal. Binili ko ng gamot. Dahil hindi ko na ibigay yun. Ganun din. Pag-amin na siyang paglaya. Ganyan talagang humingi ko ako ng tawad. Pero sabi ko, bibigyan ko naman. Kaya, hindi ba? Oo. Pero yung para sa iyo, Lord, andyan, Lord. Ito lang muna. Ganun. Kaya sabi ko talaga, na talagang dadalisayin tayo. Amen. Sabi ko, hindi ka pwedeng magsinungaling talaga. Kaya magalit. Kaya yung mga karanasan natin yan, talagang marami tayong matututunan. Kasi ako naranasan ko yung mga ganun. Kaya mapalad pa rin ako ang kahit na naranasan ko ito. Pinaranas mo sa akin ito. Dahil ako ay itinutuwid mo, kinukorek mo, ipinapaalala mo sa akin. Mali yan, anak. Ganito yun. Eh, minsan matatawa ka sa sarili mo. Matatawa ka sa sarili mo. Hindi naman masabi mo, ang tanga-tanga mo kasi masama yun. Di ba po? Sabi ko, sorry. Ano ba yun? Ba't ako? Yun, sa iba ko muna inanong yung ganyan. Bagay. Kaya talagang napakahiwaga ng mga himala ng ating Panginoon. Hiwaga talaga yung ating buhay paglilingkod na hindi man pagalingan ng katalinuhan kami dyan dito. Pero talagang ibibigay mo ng brother na hindi mo nga hinihingi. Mamamangha ka. Minsan, masosorpresa ka talaga. Dahil susorpresahin ka ng mga. Kaya, nawa,
Eh ako, sabi ko, Ama, basta. Dati mo ako panunahan. Amen. Kasi lagi akong naiisahan. Lalo pag ako, tuwang ko ba? Umalis ka lang. Excited ako. Parang lutang na lutang ako. Nakakalimutan ko. Diba? Hingin mo talaga pala yung lahat. Na hindi ka maging ganun. Makapaalalahanan ka lagi. Masanay ka sa mga ganyang bagay. Para nang sa ganun. Sa pagsasanay na yun, eh, mas higit pa. Hindi lang karunungan. Mabubuting bagay pa ang sa atin lahat. Kaya, yan lamang po. Muli, maganda na. Tapos lang. Opo. Ikaw talaga ating Joling, ha?